Good morning po mga ka-Agri-Vibes. Welcome po dito sa ating main farm naman, dito sa Sampaloc, Quezon. At ang ating pong main activity today ay actually dragon fruit po, ang ating trabaho today. Meron po tayong demonstration mamaya kung paano magtanim ng dragon fruit. Pero sabi ko nga doon sa isa nating video din, tungkol sa pagpapabulaklak at saka disease management, ang ating obligasyon sa farm natin, first hour of the morning pagdating natin dito, ay walk the farm. So, para lang po makita natin, section by section, ano yung itsura ng mga halaman, ano yung mga dapat gawin. And in this session po today, gusto ko lang tingnan yung ating na-pruning, yung ating pong isang session about paano magpabulaklak, atin pong dinemo, paano ang heavy pruning. And ito po yung puno na yon, and ito po yung resulta so far. So, meron po tayong mga bagong dahon. And yung mga dahon niya, meron siyang bulaklak na kasama. Yan. Ito po yung result niya. Nagkakaroon na po siya ng mga bagong mga suloy. Hindi po flashing yung nangyayari, although meron siya mga bagong dahon, ay mga bulaklak po ang lumalabas. So yun po yung loob niya. Yan. So yan po ang result ng heavy pruning. Yun pong ilalim ay nilagyan ng isang araw ni Kuya Jong ng ating fertilizer. Ang ginagamit po namin ngayon so far ay tinatawag na ating PCM o yung processed chicken manure. So kung ano po yun, ating i-introduce po mamaya. Pagka po tayo ay dumako doon sa ating dragon fruit naman. Yan. So, yun pong loob nyo ngayon ay meron ng nakikita tayong sunlight penetration, and ito po ang result, Pati po yung loob niya ay ito po ba? Yan. Marami na po siyang lalabas na bulaklak. Yan. So yun po ang result ng heavy pruning, Tsaka po maganda ngayon yung kanyang tindig na, Tignan natin na siya po ay lumalapad na, hindi siya tumatangkad lamang. Yan. Tapos po ang next step natin dito ay pagkakanal naman. Ating kakanalan for proper watering. Pero nung aming tinignan naman po ay maganda naman po pa yung soil moisture. Yan. Pero in the meantime, atin pong talagyan muna siya ng kanal din, in preparation sa watering. At saka po ngayon, since may bulaklak na, atin na po siyang aalagaan with foliar fertilization at saka po fungicide and insecticide. Yan. So yan po ang ating result ng heavy pruning. Yung namang section ng farm na ito ay may mga bulaklak din. Although mapapansin natin, ang difference ng hindi na pruning, yan, ng madilim po yung loob, ang kanya pong bulaklak ay halos nasa labas lamang. Ayan, wala kang makikita halos sa bulaklak sa loob na kumpol-kumpol. Although marami siya, kaya lang puro nasa tagiliran. Unlike po dito, yan, pati po yung loob niya, papansin natin, may bulaklak. So again, ma-attribute natin yan dun sa penetration ng ating sunlight. Yan. Yan. So ito naman po yung kabilang side ng ating munting farm, po. So yun po yung makikita nyo sa video natin, yung kubo natin doon, yung mga kalamansi natin dyan. And ito naman po yung ating kabilang side. So ito po naman po ay nilagyan namin ng lemon. Ito po ay mga mayor lemon, So meron po tayo ditong so far mga 30 yata. And ang plano po namin expand to at least 100. Yan. So yan po sila, yung lemon natin. So kita nyo naman gano'ng kahangin dito sa amin. Yun. Yun po katrabaho siya na Ate G, yung asawa ni Ate G. At saka po ni Kuya Jong. Yan. So puntahan po natin kung ano kanilang ginagawa doon. Pero so far, ang ating pong obligasyon today ay walk the farm and dragon fruit. So ito po ang
strategy namin sa aming multi-crop farming. And kung atin ngayong may konti po tayong nakikita mga bulaklak. No? So yung age po na yan ng kalamansi, ng lemon, I think mga 8 months to 1 year. Pinapabayaan po namin bumunga. Yan. So ito po yung section na yun. Inunti-unti po namin. Is tamang sa kuno na kaya namin i-manage. Ito po yung isang puno, no? So yan po yung bunga niya. Ngayon yun po yung kabila. Yan. Ipapakilala po ako sa inyong artista. Yun po, pangalan po nun Ate G. Yun o, yan. Si Ate G po yan. So inaayos po nila yung ating dragon fruit. Kaya po malakas lagi si Kuya Jong. Tuwan ni Ate G. Yan. So yun, magandang araw po mga ka-Agri-Vibes. Dito tayo sa ating main farm dito sa Sampaloc, Quezon. Nasa area po tayo ng dragon fruit, ano? Nakita nyo kanina na ating iniikutan. And atin pong intention today ay makapag-share sa inyo paano ba ang step-by-step na pagtatanim ng dragon fruit at paano magkaroon ng farm na katulad nito. Ano? And by the end of this video, mga kasama, share namin sa inyo ang tamang fertilization guide at saka maintenance ng dragon fruit. Ano? So, kapansin po din nyo later na hindi naman siya talaga ganun kahirap. Kailangan lang natin ay strict monitoring. Pero later on, nabakan niyo po kung ano yung mga details na yon. So before po tayo pumunta dun sa step-by-step guide, ano, introduce ko muna sa inyo kung ano yung dragon fruit. Kasi nga po siya ay relatively new sa Pilipinas. At saka bakit ba namin pinasok itong dragon fruit farming? So ang dragon fruit po, otherwise known as yung pitaya fruit, ay galing po siya sa South at saka Central America. Considered po siya by nutritionists at saka mga medical professionals na isang superfood dahil nga napakayaman sa vitamin C. Maganda po ang content niya in terms of antioxidant. Siya po ay low in calorie. Siya din po ay nakakapagbaba ng blood sugar level. And maganda po at mataas ang kanyang fiber content. Kaya nga po pwede siyang gamitin for digestive detox. Ano? So, yan po ang isa sa mga karakteristik bakit po isang na-consider na superfood ang dragon fruit. So bakit po ba namin pinasok ang dragon fruit farming? No? Unang-una dyan, may consumer market ba? May gumagamit ba? May kumakain ba? So ang sagot po dyan ay ngayon meron na po. Nagsisimula na pong makilala at tanggapin ng panlasang Pilipino ang dragon fruit. No? Kasi nga po, batang-bata pa sa ating dragon fruit again compared sa ating mga East Asian countries na ating mga kapitbahay. Ano? And in fact, pagka po season ng dragon fruit ay hindi lamang food stand ngayon ang meron. Pati po mga supermarkets natin ay nagdadala na rin. Nagkikarry na rin po sila ng mga dragon fruit. No? And yun mo atin pong mga medyo premium na mga outlets, no? Tulad nito mga to, ay meron na rin. Makikita natin na meron na silang section, no? Food section nila ay may dragon fruit na rin. And hindi lamang yan, no? People are willing to pay din po premium prices para lang po matikman yung mga hybrid varieties natin. And yun po yung available sa atin, ano? Hybrid po ang ating tanim. And dahil nga po sa lasa niya at flexibility, ay marami rin po siya mga extension products, ano? Hindi lamang doon sa pagkain diretso ng prutas, kundi meron na rin siyang juice. At pagpunta po natin sa mga, again, coffee shops, ay available na rin po siya sa mga drinks natin. Sa mga restaurants din po, sa mga hotels, available siya as processed as desserts or as salads. No? So ang dami pong gamit ng dragon fruit. And dun pa lamang po ay malaki na po ang potential natin for market expansion. So ang next po natin consideration dyan ay ang business model po. No? Ano bang negosyo ng dragon fruit? Hindi lamang po kasi siya doon sa prutas may negosyo, no? Sa fruit production may negosyo. Pati po yung kanyang cuttings ay negosyo din. Malaki po ang market at saka maganda po ang presyuhan ng pagbebenta ng mga cuttings. No? In fact, ang Pilipinas po ngayon ay nagiging kilala na bilang isa sa mga magagaling mag-produce ng planting materials o yung mga cuttings. No? To the point nga po na ang ating pong market ay international na. No? Kaya po saludo tayo dyan sa mga nauna sa atin, sa ating mga iniidolo.
sina Kuya Kevin, si Sir Oni, Sir Tato, no? Yan po yung mga nauna sa atin. Mamueng, no? Yan po yung mga idolo natin from time to time atin po kinukonsulta rin, ano? So, ang kanila pong market ay hindi lamang local, ano? Nakapag-export na po tayo ng ating mga cuttings, no? So, ganun po kaganda ang business model niya, no? Again, meron tayong fruit on one side, and then yung kabila naman ay yung cuttings, ano? So, yun po yung isa sa mga magandang business model na meron ng dragon fruit. So, ano po ba ang market, no? Bigger market ng dragon fruit? Sa Pilipinas po, based on publicly available data, noong 2012, meron po tayo na-produce na 250 metric tons. And moving to 2021 or 9 years later, nag-improve na po tayo, nakapag-produce na po tayo ng close to 2,100 metric tons. So, a jump of about 700%. So, ganun po lumalaki, no? Exponential po ang growth ng local market natin. Pero pag nilagay po natin into perspective ng potential ng dragon fruit, yun pong ating isang pinakamalapit na kapitbahay, ang Vietnam, which is one of the leading exporter na ng dragon fruit. Ang kanila pong annual production ay nasa 1.3 million metric tons. So we're producing 2,100 metric tons and they're producing 1.3 million. So wala pa po tayo sa katiting ng production nila, no? And in fact, ang government ng Vietnam ay maintenance na po na batas about dragon fruit, yung Sustainable Development Program. And that increased their hectare allocation for dragon fruit to about 55,000 hectares na, no? And nakasunod po ng Vietnam ay Thailand naman. May ganoon din po silang capacity. Not as big as Vietnam, but they're second gen Vietnam in terms of production. So napakalaki po ng potential for export, no, ng dragon fruit. And considering mamaya pag nakita natin yung paano ba magtanim, paano ba mag-maintain, ay hindi naman po siya ganun komplikado. In fact, ang isa pa po nating pwedeng ilaban nga doon ay pareho naman tayo ng klima, no, with Vietnam and Thailand. Halos pareho. Ang atin po namang labor ay skilled labor din, and ang ating capacity po for learning ay mataas din. So, kayang-kaya po ng Pilipinas to compete worldwide sa production ng dragon fruit, ano? Kailangan lamang po ng enough motivation at enough na siguro help from government din to be able to achieve yung ganung goal. But as an individual farmer, napakalaki po ng potential na nakikita namin so far. So, ang next po dyan na tanong ay hindi pa siya komplikadong alagaan, especially na siya ay naka-multi-crop yung sa aming kalamansi at iba pang mga halaman dito, ano? Ang maganda po kay dragon fruit ay napaka-resilient niya, no? At saka napaka-survivor po siya, no? As a cactus, survivor po siya. And napaka-low maintenance niya. Ang maganda po din sa dragon fruit ay mahaba po ang kanyang buhay bilang halaman. And then on an annual basis, mahaba po ang kanyang harvest period. So I think about magsimula tayo about April, some nag-harvest na ng March, no? And mag-extend na po yun hanggang October. Some are even harvesting up to December. So ang haba po ng fruiting at saka ng harvest season ng dragon fruit. So malaki po talaga yung potential for good returns for dragon fruit. So doon na po tayo sa section natin ng pagtatanim, no? Ano po ba ang guide? Paano ba ang step-by-step procedure niyan? So unlike ng iba nating tanim dito na sa farm natin na ang sinisimula natin ay yung land preparation, doon naman po sa dragon fruit ang unahin naman natin ay planting materials. Meron po kasi tayong several options anong gagamitin natin. So sabi ko nga kanina, unang-una pwede po tayong magsimula sa seeds. Pwede po tayong cuttings at pwede po tayong dun sa grafted cuttings. Dun po kasi sa seeds, pwede naman gamitin yon. Wala naman pong kaibahan dun sa pag-aalaga, no, compared sa mga cuttings na gagamitin. It's just that pagka po seeds ang ginamit natin ay may katagalan bago natin siya mapabunga. Siguro mga maximum of about 3 years, no? 2 to 3 years bago mapabunga. Pagka po naman cuttings ang ginamit natin, pag tama po ang pigpili natin at pagka process natin, kaya po natin pabungahin yan ng 8 months to 1 year. And sa grafted naman po ay meron pong napapabunga yan as early as 6 months. Ano? So ganun po kabilis ang pagpapropagate niya if we use po yung cuttings or grafted cuttings. So in terms of site, saan po ba pwedeng itanim si dragon fruit? Ano? Ang halaman po ay nangangailangan lamang ng 6 hours of sunlight minimum. And maganda po naman sa kanya, ang tawag sa kanya din ay photoperiodic plant. Ibig sabihin, kung saan mo siya ilagay, nakapag-adjust siya doon sa sunlight availability kung ano meron.
And in fact, meron po ako nakita mga kalamansian na nasa gitna nila ay dragon fruit mismo. No? So ganun siya ka-flexible in terms of saan siya pwedeng itanim to get the sunlight. Yan, so mga ka-agri-vibes, ito naman po yung mga support system na pwede for dragon fruit. Ano? Ito po yung aming sistema dito. Ito po individual post. And ito po ay square, no, ang pagkakagawa natin. So 4 na halaman kada poste, 1 on each side. And ang size po nito ay 4 inches by 4 inches by 7 feet. Ang nakalabas po sa amin ay 5 feet. And nakalabag naman po ay 2. Then may footing po kami. Sa ilalim yan, may footing po yan. Ano? Tandaan po natin na at the peak ng halaman, ng maturity ng halaman, ikikerry po kasi ng isang poste ay no less than 150 kilos. So imagine yung weight na dinadala niya. No? Kaya din po importante na hindi lamang yung halaman tingnan natin, inspectin po natin yung ating mga poste. Baka may crack na yan or baka po bumibigay dahil nga po minsan, siyempre may bagyo or malalakas ang hangin, baka din po mag-crack siya, magkalawangin yung bakal sa loob, and then matumba po eventually. So kailangan din po natin tinitingnan yun. Yan. Distance-wise, ang pinaka-ideal po nga ay 3x3 or 3x4 meters. Yan. Alright. Meron po isang type din ng support system naman sa pagtatanim. Ang tawag naman po doon ay yung trellis type. Ang system naman po doon ay individual naman po ang pagkakatanim. Kaya po yun ay mas less ang space requirement compared sa individual posts. Yan. So, ito po yung paano po mag-prepare nung cuttings para po sa ating transplant later. So, unang ginagawa po kasi ni Kuya Jong ay kumukuha siya ng 16 inches. Actually, 12 pwede na po. Pero preferred po namin ay 16. So, nga pala, bago po tayo dumiretso pa, atin pong pagpili ng cuttings, unang-una, yun pong matured na. So, kita nyo, sobrang tigas na rin po nito. And kung hanggat maaari, yung may mga nilabasan na po ng bulaklak or bunga dati para po sigurado tayo. So yun po yung pinaka-preferred natin na cuttings. Otherwise, hindi po siya o matagal po siya bago natin pakinabangan. Now, pagkatakuha po ni Kuya Jong yung 16 inches natin, puputulin, papangalanan po pala niya. Lagyan nyo ng tanda kung anong variety. Itong case na to ay, ano yan? Orange Giant, no? Then yung isa naman, AGY, yan po ang aming Australian Golden Yellow. Yan. So pagka po meron na siyang pangalan, ang isang mahalaga din, lagyan natin ng arrow. Kasi pag nag-cut na itong magkabilang side, at wala tayong marker, mahirap pong tandaan alin dyan ng ibabaw at saka ilalim. So ikakat na po ni Kuya Jong yung magkabilang side, So kuha po tayo ng isang matalas at saka disinfected na pang-cut na kutsilyo or kung anong cutter natin. Yan. Yun. So ito po yung ating hinahanap, isang malinis na cut na ganyan. And ito po yung ating papatuyuin. Yan. So magkabilang side po yan. Lalaki lang po natin sa isang malilim at malamig na lugar para po matuyo. Mga 2 weeks po yan. Tuyong-tuyo na yan. Yan po yung isang method. Pwede na pong ganyan. Ang isa naman pong ginagawa din ni Kuya Jong ay pinapalabas niya yung pinaka loob niya. Yan. Konting-konti lang naman po yun. Yan. 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 So, ito po, ganoon din. Papatuyuin din natin yan. Same mga 2 weeks, Ang ginagawa po namin ni Kuya Jong dyan, after mga 2 weeks, ibababad po namin yan sa tubig naman. Pag tuyong-tuyo na, lalaki na si isang timpa na ganun, may tubig yon. Siguro mga another 2 to 3 weeks para mag-ugat siya. Pero ang ginagawa naman po namin para matulungan din siya ay kami po nilalagyan ng rooting hormone. Yan, para po siya mag-ugat. Ang isang issue kasi natin dito, pagka ito ay diniretso natin, let's say mag-cut na tayo dito ng from the yung mother plant, may cutting tayong ganyan, hindi tayo sure kung mag-uugat siya. So mas maganda talaga i-initiate natin yung pagkakat na doon, So make sure lamang again na malinis yung ating mga equipment. So yan mga kasama, pakita lang namin sa inyo yung ginagamit namin dito na fertilizer ngayon. Ito yung aming processed chicken manure. Yan. So
Siya po ay certified naman organic, and then maganda po kasi yung kanyang analysis in terms of kanyang nutrient content. And then dahil maganda nga yung kanyang moisture content din at saka organic matter na laman, ay maganda rin siyang soil conditioner. So perfect po talaga to for dragon fruit, no? Tsaka po ibang halaman katulad po ng ating calamansi. Ang ginagamit po ditong process, kaya po sa tinawag na process chicken manure, yun pong ating regular na ipot ay niluluto to a certain degree, I think nasa mga 140 yata, And then may mga enzymes na nilalagay to the point na mamamatay po yung mga pathogens niya, Kaya po paglabas niya, wala na siyang amoy, kailangan lang siyang palamigin ng konti and ready to use na po siya. Yan. Malamig po sa lupa, malamig sa halaman, kaya tamang-tama po ito for dragon fruit at saka po ibang mga tanim natin. Even po mga high value crops, maganda po itong PCM na ito. In fact, pwede nga po itong pampalit sa ating regular na synthetic na fertilizer to a certain degree. Given na napakamahal po ng synthetic ngayon. Ang presyo po nito, I think ay wala pang 1/4 o sabihin na natin mga 1/3 ng isang sako ng synthetic. Kaya napakaganda po nitong alternative. Yan. And yun po yung nilagay natin doon sa ating napuning na kalamansi. Yan. Atin po i-demo mamaya paano natin siya gamitin kasabay ng ating iba pang mga amendments para po sa ating dragon fruit. Yan. So dito po tayo mga kasama sa demonstration natin paano magtanim ng dragon fruit. Ngayon, ito pong aming area kasi ay rolling kaya po hindi pantay. Kahit po hindi siya sure kami na hindi magkakaroon ng water clogging dito, kailangan din naman po natin ma-assure na hindi rin naman mawawash out yung ating lupa. Kaya po ang ating ginawa dyan, nagkaroon po tayo ng temporary structure na naggamit tayo ng mga tuyong bunot. Yan. Pinantay po ni Kuya Jong yung ating lupa. Now, isang reminder lamang po sa paggamit po ng bunot, kailangan po, o kaya po kahit po kukupit, kailangan po natin siyang ibabad ng at least 24 hours sa tubig. Ang addition po noon ay meron pa kasi siyang mataas na sodium content at saka po highly acidic. So kailangan po natin siyang mabawasan o matanggal para po hindi maka-apekto sa halaman natin. Yan. Ang atin naman pong soil medium ay 40% po ng lupa at saka po ay nasa na yung ating sako. Ito. Yan. 40% po ng soil and then 40% or 30% po nitong ating PCM, processed chicken manure, at saka po 30% din po ng carbonized rice hull. Yun. So ang method po ng pagtatanim, sige Kuya Jong. Yan. Ito po ay demo lamang galing po ito sa mother plant diretso. Babalik po namin mamaya yan, aming po-process pa. Pero para lang po makita natin paano siya itanim. Ang tanim po niya actually ay halos nakapatong lamang. Hindi naman kailangang ilubog siya. Kailangan nakapatong siya. Yan. Secured siya, nakapatong. Okay na po yun. Uugat na po siya dyan. Then itali po natin, isi-secure natin siya. Yan. Kaya po may value kanina yung paglalagay ng arrow para alam natin kung saan ang direksyon ng halaman. Yan. Then isi-secure natin siya ng tali. So pwede pong dalawa, pwedeng tatlo ang tali. Huwag lang pong masyadong mahigpit, na masasakal naman yung halaman. Kailangan lang yung tali natin ay para hindi lang siya matumba or pag humangin, magalaw. Yan. Huwag po kayo mag-worry na hindi naman siya masyadong nakalubog sa lupa, Kasi ang dragon fruit din ay classified as epiphytic plants. Ibig sabihin, kumukuha rin siya ng nutrients galing sa ulan at saka po galing sa hangin. Kaya po yung ating lupa ay parang isa sa mga pagkukunan niya ng nutrients niya. In this case, ginawa din natin siyang meron din tayo diyang nilagay na soil conditioner. Ano nga pala nilagay natin? Dojo, So ito po, lalagay po natin sa ating description o sa ating video yung ating mong nilagay na soil conditioner para naman po mas enrich pa yung lupa. Alright. So ang soil requirement po kasi ni
dragon fruit ay ang kahit po saang actually kahit saang soil siya po naman ay pwede. Ang pinaka-preferred niya ay sandy loam. Ngayon sa amin po kasi clay loam, ano. So pagka po siya ay basa, naging compact po yung soil namin, and pagka po natutuyo na yung aming lupa ay matigas po. So ang aming pong solusyon doon, kaya po mataas ang aming carbonized rice hull mixture para po mataas din ang aming soil aeration, hindi po mag-compact ang soil pagka po basa. So yun po ang aming ginawa naman. Yan. So ganito po yung tsura niyan. Yan. Ganyan. So mamonitor lang natin yung especially yung ilalim pagka po nagkakaroon ng ibang kulay, pagka po nagkakaroon ng pagkabulok sa ilalim. Atin po agad kailangan makita yung natuwa ng paraan, ano, tuwa ng aksyon. Either po tanggalin natin or ating lagyan ng nararapat na mga solusyon, ano po. So in the meantime, ito po muna aming papakita sa inyo kung paano po mag-transplant ng dragon fruit. So ganun po yung pagkakatanim lamang, ano, ganun po yung demo ginawa natin, yung pagkatanim na o pag-transplant ng dragon fruit, ano. Ang fertilization naman po niyan, actually sabi ko nga kanina, ano, very low maintenance po ang dragon fruit. Ang requirement niyan in terms of organic matter per post po, ano, yung posting nito, ang ginagamit tamang po namin dyan ay actually 20 kilos per post per year. So, kada 3 buwan po ay 5 kilo kada poste yung mga ginagamit namin. And then, ang kailangan naman sa kanya ay well-balanced po ang nutrition. So, pwede po siyang complete kung yun po ang gusto nyo gamitin. At pwede naman pong halong urea at 16-20, pwede rin po yun, ano. Ang rate naman noon ay per halaman or actually per poste ay kailangan lamang po niya ng actually kututuusin ay 1.2 kilos per year per post. So ganun lamang po kaunti ang kailangan niya, no? Ang ginagawa naman po namin ay nagsusupplement kami ng foliar fertilizer ng complete, no? So depende po sa buwan. Pwede po kasing ang gamitin natin ay complete din, either 16-16-16 or 20-20-20, or pagka naman po nasa malapit sa flowering stage ay gumagamit din naman tayo ng 25-00. So yan. But in terms of fertilization, ganun lamang po siya kaunti, ano? Yung organic matter niya ay 20 kilos per year per post, and 1.2 kilos lamang per post per year. Yan. In terms of watering naman po, kami po dito ay once a week. Depende po sa moisture level naman ng makikita natin sa lupa. So sabi ko nga nung ibang mga videos natin, kami po ay nasa climate type 2. So mahaba po ang aming tag-ulan, kaya mataas po ang moisture content ng aming lupa. So mga ka-Agri Vibes, iwan po namin sa inyo ito. Ito po yung annual fertilization calendar ng dragon fruit. Kung mapapansin po natin, hindi naman po siya ganun ka-heavy ang requirement in terms of nutrients, no? Ang kailangan lamang po ay yung regularity na pag-a-apply sa kanya. And ang mahalaga din po, kung meron kaming tip na iiwan for this video, ay yung ating vigilance. Kailangan po lagi tayong aware sa mga possible ng fungal or insect attack sa ating dragon fruit. Yun po ang pinaka-critical na dapat lagi tayong aware. And again, dapat po natin siyang maagapan. And yun lamang po mga kasama, no, ang ating session for today. Sana po yung gusto ninyo. Kung may mga tanong po kayo, inyo lamang pong i-comment sa baba, try po namin sagutin. Maraming salamat po sa panonood at sa oras ninyo. Kita-kita po tayo